Hello, good day, magandang umaga sa inyong lahat. Welcome back again sa channel natin. And yung nakaraang Saturday ay nag-post tayo regarding sa seamless solar automation. Yan, yung nakikita nyo dyan sa left corner ng screen. However, dito kasi sa YouTube, hindi naman pwede na kung may idadagdag kang video ay mai-insert mo sa previous video na na-post mo na. So, you need to do another video para kung may idadagdag ka. Kaya gumawa ako ng part 2 nitong ating seamless solar automation dahil may nakaligtaan tayong sequence na pagsiswitch. Like for example, yung kung halimbawa gusto mo ng from solar dito sa ating high power relay, from solar connection going back to DU or dito sa baba. So what if kung yung ating module ay walang switch and karamihan yan ay naka fix lang yan sa power wall nila and walang switch. So dito kasi may switch ako, pwede ko yan i-on or i-off. So yan muna natin, i-connect na natin tong ating power supply. Ito yung battery to be natin. For example lang, ito yung battery natin and nakakonect yan dito sa ating module. So i-on natin siya. Yan. Naiipit yung gloves. So dito meron tayong 13 volts. Now, halimbawa gusto mo na siyang i-connect sa sa DU from solar. Yung diniscuss kasi natin nung nakaraan is from solar to DU. So nakaligtaan kong ilagay kung paano naman isi-switch from DU to solar kung wala kang switch. Kung may switch ka, i-off mo lang yan. So balik na yan dito sa DU, automatic, seamless yan. At pag on mo naman, lilipat naman yan sa solar. Kaso nga lang, paano naman yung iba na walang switch dito? Kaya ito yung part 2 ng video natin regarding dun sa seamless solar automation. So dito, as a recap, ay isa-isahin ko na lang. Ito yung connection natin or wire connection, papunta yan sa ating DU or distribution utility sa ating Meralco or power grid. So dito natin yan ilalagay sa baba. Yan. So kung mapapansin nyo, ang ginagamit kong wire ay napakaliit. So wag nyo pong gagayahin ito dahil this is just for presentation purposes or para ma-illustrate ko lang sa inyo. So kung sa tunay na na-set up, dapat ay yung standard size ng wire ang gamitin natin dyan. The thicker the better. So na-connect na natin yung DU. Ngayon ito namang ating another line going sa ating power inverter. Ito yung solar natin. So i-connect natin to dito sa side. So dito yung left side ay siya yung live natin at ito naman yung neutral sa right. Ganon din po sa DU. So i-connect natin to dyan. Okay, now na-connect na natin siya. Ito namang ating output ng ating LBD module. Regardless of the negative or positive, regardless of the polarity, walang polarity yan. Kahit saan nyo yan ilagay na side. So dito na lang uli sa ating left side ng ating relay, and yung negative naman ay ilagay natin sa right side. Dito naman siya sa kabila. Yan. So kahit magkabaliktad po yan ay okay lang yan, walang polarity yung coil natin dyan. So ngayon ang kulang na lang dyan is yung ating load. Ito yung load natin. Dito napapasok yung mga gusto nating pagganahin na appliances sa ating bahay. Or halimbawa yung general switch nyo, yung from your service entrance galing sa poste, at papasok yun sa ating 60 amps na breaker papunta sa ating bahay. Then yung outlet, yung lights, yung freezer, aircon, so on and so forth. So dito nyo na yun ilagay. And yung natin, yung power grid na galing sa poste natin na service entrance, dito na yun papasok. Yan, dyan sa baba. Yan yung DU natin or distribution utility. So again, dito dahil magpa-plug in na tayo ng ating i-on na natin yung breaker, dapat pasiguro kayo palagi for safety. As I have always said, dapat safety. So mag-gloves tayo.
So i-on na natin yung breaker ng ating DU or yung ano natin, power grid. So yan, umilaw na yung ating load, and i-plug in na rin natin or i-on na rin natin yung ating inverter na solar setup natin. So yan, both breaker ay naka-on na at meron na tayong power sa ating load. Ayan, yung ilaw AC yan, 220 or 230 volts ang dumadaloy dyan. So maging maingat tayo. Ngayon, yung unang tinake up natin is for example, gusto mo nang mag solar dahil or like for example ay blackout. So tanggalin natin muna yung DU natin. Yan. So blackout tayo, wala tayong kuryente and meron tayong konting charge sa ating battery, gusto nating mag solar. So dito again, na-discuss ko na to, iulitin ko lang para naman doon sa iba. But I suggest na panoorin nyo muna yung part 1 bago kayo pumunta dito sa video na to. Anyway, to continue, long press nyo lang to. So dito may 2.9 tayo, diniscuss ko na yan doon. So bababa lang natin siya para mag-activate. Okay, then nag-activate na, ibalik na natin siya sa 2.9. Now naka-solar na tayo, and yung indicator na naka-solar tayo ay yung red light dito sa taas. Yan, yan. Pag naka-on yan, red light na yan, that means to say activated yung maliit na relay natin dito at ang gumagana ay yung ating solar. Yan. So now, halimbawa, dito na yung papasok na for example ay gusto mo nang bumalik sa sa ating DU dahil meron ng kuryente. Iwan natin yung yan, inon natin yung breaker ng ating distribution utility dito. So meron na yung power dyan, naka-standby yan. However, hindi pa siya nalipat dahil naka-activate yung solar natin. Kung may switch kayo, pwede nyo na tong i-off para lumipat siya. Tulad dito sa akin, i-off ko yan. Yan, lumipat na yan. And seamless, walang corrupt yung ating load or ilaw. So ngayon, what if kung halimbawa, ay balik muna natin, bawasan natin to para mag-activate uli yung solar. Yan, balik natin sa 2.9. Okay, so naka-solar tayo. What if kung wala kang switch at yung lang module mo ang nandyan, nakarekta yan, nakakonect sa battery natin. So dito, meron tayong modification na pwedeng gawin para ma-deactivate natin yung solar. Lumipat siya sa ating DU. Bakit natin gagawin yan na ililipat natin sa DU na naka-solar tayo? Kasi may mga moment na gusto nating lumipat sa kuryente para yung ating solar setup or yung battery natin hindi muna magastos to save more power during night time. Kasi halimbawa may announcement magkakaroon ng brownout mamayang gabi. So minarapat mo na hindi na muna gamitin yung solar setup mo at yung DU na lang muna ang gamitin para yung solar setup mo ay makabelo ng charge sa ating solar panel na hindi natin siya ginagamit para mag-charge pa siya. So dito sa module natin, sa gitna niyan na may button dyan, long press nyo lang yan. Dito nakalagay yung 10.5 volts yung disconnect niya. So ang gagawin natin dyan, tataasan natin yan yung LBD para mag-deactivate yung ating module. So dito long press, tapos taasan mo ito hanggang mag-deactivate. So yung battery voltage mo, aabutin natin yan para mag-deactivate siya. However, wag nyong kakalimutan na ibalik yan sa dati na LBD nyo. Yun, deactivated na siya. So naka-DU na tayo at ibalik na natin yung setup niya dito. Let's say for example 11.5. Yan, halimbawa 11.5. So ngayon naka-solar, naka-DU ka na. So dito yung LBD mo is 11.5 na and 2.9. Ibalik natin to sa 11 at 10.5 yung dati lang. Yan. Okay, activated na siya. So yung LBD natin 10.5 ay magdi-disconnect na siya sa battery at lilipat siya sa ating DU. Now yung 10.5 plus 2.9, that is 13.4. So kung 13.4 yan, halimbawa nagcha-charge na yung battery natin, pihitin natin tong ating
power supply. Halimbawa, ito yung battery natin. Yan, umaakit na siya dyan. So, pag inabot niya yung 13.4, mag-activate uli yan at lilipat yan sa solar. Ayun. So, lumipat na siya and seamless, walang corrupt yung ating power source, yung ano natin, load. So, again, then nalobat yung battery natin and na-reach yung LBD niya na 10.5, disconnect uli siya at lipat na siya dito sa ating DU. So, nag-charge uli, kinabukasan, yan, balik uli sa solar. Ganun lang ang sequence niyan. So, ngayon, ito yung dinagdag lang kasi natin dyan na setup na halimbawa wala kang switch, ang gamit mo lang ay yung ano lang, module lang na to at wala kang ibang choice. So, alam nga naman na putulin mo yung wire. So, ang gagawin mo, dito ka lang sa center na button, long press, then taasan mo lang yung LBD niya. Abutin mo lang yung 13.2, yung nandyan. Or 13 volts maybe. Pag lumipat na siya at nawala na yung red light dun sa taas, ibig sabihin nakadiyo ka na or nakakuryente na, power grid na. Okay? Yun. So, wag niyong kakalimutan, ibalik niyo rin sa dati. Okay po. So, sana ay naipaliwanag ko sa inyo ng maigi. At once again, yung mga link nito ng mga relay na ito at module natin ay ilalagay ko dyan sa baba ng description box para ma-check nyo. You can order that directly to them. However, hindi naman tayo, we are not sponsoring any items. So, nilagay ko lang yan dyan dahil yan yung mga pinagbilhan natin na experience kong magandang mga stores na sana ay ma-experience nyo din. So, ngayon, ilalagay ko dyan lahat yung ginagamit natin dito, pati itong mga switch natin and yung module natin, yung relay natin, yung mga ginagamit natin dito. So, kung meron kayong katanungan, just drop it down sa comment section para masagutan natin. I answer all questions as much as possible, lalong-lalo na kapag hindi po tayo busy. So, sinasagutan natin yan sa abot ng ating makakaya. So, subscribe lang po kayo dyan para sa mga future videos pa natin na may popost dito sa ating channel para ma-notify kayo kapag may mga bago tayong topic. So, thank you very much. God bless always and keep safe always. Bye.